Ang topic po natin ngayon sa gabing ito po ay, naririnig nga po ba talaga ng Diyos ang ating mga panalangin? Ang panalangin ang isang napaka halaga sa buhay ng isang tao. Sapagkat alam nating lahat, no po, na, kaya po, na ang panalangin po ay ito ang ating komunikasyon sa ating Diyos. Sa ating Diyos na nasa langit, na hindi natin nakikita. Ngunit sa ating pananampalataya, lahat tayo ay tumatawag at nananalangin. Lalo-lalo na sa oras ng ating pangangailangan, sa oras ng ating kagipitan, tayong lahat, buong mundo, ay tumatawag sa pangalan ng Diyos. So, libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyon tao na nananalangin sa Panginoon Diyos. Kaya ang katanungan natin ngayon, naririnig nga ba ng Diyos ang panalangin ng bilyong tao sa buong mundo? Kaya samahan niyo po ako sa gabing ito, sa ating pag-aaral. At mag-invite po kayo ng inyong po mga kaibigan. Share po ninyo ito. At kung kayo po may katanungan, mamaya po, i-comment lang po ninyo. At kung may mga prayer request po kayo, i-comment lang po ninyo at ililista po ni kapatid na Eileen na nandito po. Okay? So, ayan po. So, mag-invite po tayo habang tayo po ay sisimula. Does God answer prayers? Okay, sagutin natin mamaya po. Ito po mga katanungan natin. May katanungan po, question. Ito po yung mga ikailang tanong lamang. Sabi niya, we have many brothers among us who are sick. Some seriously and others not so seriously. Ano kaya ang nangyayari sa panalangin nila? Ang question natin ngayon, if God knows they are sick, if He knows what they need, and if they are His servant, kung ito po ay servant ng Panginoon, then why does not God heal them so they can serve Him without physical impediments? So, kung alam ng Diyos na may karamdaman ang kanyang pong servants, pwede niya na agad pagalingin? Hindi na kailangan dali sa ospital para makapag-serve kaya. So, ano pa mga kadahilanan ng mga bagay na ito? So, ang aking tanong po dito, it does not come from a lack of faith. I simply know that this question go through the minds of many of my brothers in Christ. Alam ko, tinatanong nyo rin po ito eh. Kung ang Diyos narinig sa bawat panalangin natin, bakit kailangan pa itakbo ng ospital? Bakit kailangan pa makumpine na matagal sa ospital? Bakit ninala niya pagalingin ang kanya pong mga alipin o ang kanyang mga servant na tinatawag natin? Ang mga Kristiyanong tapat sa kanya. So marami pong katanungan sa buhay ng isang tao kung titinan po natin. No? Sabi niya, does God act today in the same way He did in the beginning? Katulad ba ng panahon ng araw? Po, naalala na sa Biblia, nababasa natin na isang iglap lang, gumagaling kaagad ang tao sa panalangin nila. Pananampalataya nila no po nung araw. So, ngayon po, ang katanungan, nag-iisa na lang ba tayo? May Diyos pa ba? Opo, may Diyos talaga. Pero marami nagdadoubt. Ano po? Dahil sa panalangin nila na hindi nasasagot kaagad. Mamaya po, yan po sasagutin natin lahat mula sa banal na kasulatan. Kaya dyan lang po kayo. Sana po painggan ninyo, panoorin ninyo hanggang matapos po ang ating pong pag-aaral sa gabing ito. Para malaman natin ang mga kasagutan sa mga katanungan na to. Alam natin meron tayong Biblia, nabasa natin to. Pero tumigil na nga po ba ang Diyos sa pakikinig sa ating mga daing? Tumigil na nga po ba talaga? Diba? So, is He still acting? And if so, kamusta na kaya ang pagsagot ng Diyos sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo? Sa mga nananalangin at tumatawag sa kanyang dakilang pangalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano kaya po nangyayari? So, kung tingnan po natin ngayon, sa gabing ito, ang kasagutan. Pero kung tingnan natin, sorry po, pero kung minsan ang tao nagpapakita po ng lack of faith. Ano po yung lack of faith? May pananampalataya, pero kulang ang pananampalataya. Sa madaling salita pala, meron palang dapat sapat na pananampalataya. Hindi pala pwede ang kulang. Ano kaya ang ibig sabihin po nito?
na tinatawag natin. Ibig sabihin, pag may sakit ako, hindi ako gumaling kagad, na hospital ako, lack of faith na kagad ako. Ano kaya ang ibig sabihin? Sa kasagutan natin ito. If God knows, sabi ko nga kanina, binasa natin kanina, kung alam na ng Diyos, ang ating sakit, nararamdaman natin, alam natin wala tayong salapi, wala tayong pera, panggastos ng ganito, bakit ninayaan pa tayong hospital? Bakit may mga namamatay na tapat na Kristiyano sa mga sakit na tinatawag? Tignan niyo po. Kaya po maraming katanungan pagdating po, pero marami din pong kasagutan dito. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Does God know that we are sick? Yes. Alam ng Diyos kung may sakit tayo sapagkat siya nag-create sa atin. Does God know that sister or something like this meant medical exam in the middle of the week? Yan. Alam niyo po na lahat nangyayari. Ano po? Eh sabi niya, does God know that brother, ganito, kailangan ng tulong medical? Does God know that baby so and so being so little needs medical care? Alam ba ng Panginoon? Did God know that Paul had a thorn in the flesh? Binanggit po ni Pablo yun. No po, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, kung babasahin po natin lahat yan. Alam kaya ng Diyos? Ngayon, ikaw nakikinig, alam kaya ng Diyos na may sakit ka? Ano kaya ang sagot mo? Maaaring sabihin mo, oo. Tama naman po. Hindi pwede na sabihin hindi. So, let's consider this question. Tignan niyo po. Does God act today? Ayan. So, napakagandang tanong po. Na ito yung sasagot sa ating mga pag-aalinlangan ngayon sa gabing ito. Kaya sabi ko nga po, painggan ninyo mabuti ang pag-aaral natin ito. Para lalo-lalo sa mga kapatid natin may karamdaman, may sakit, namumroblema ngayon. Po, i-share ninyo ito sa mga kaibigan ninyo may karamdaman, may sakit. Para malaman natin ngayon ang sagot na ito. So, nasaan ang Diyos? Maraming sabi na, nasa langit. Opo, nasa langit talaga. Pero nakita na ba natin ang langit? Ayan. May pakialam ba siya? Nakikinig ba siya? Mga katanungan natin tatlo na yan. Tinatawag natin. Yes. Ang sagot ko, yes. God acts until today. Talaga pong kumikilos ang Panginoon Diyos. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Maraming tumatawag na nanalangin. Ngunit, ilan ang matuwid sa nananalangin? Maganda rin katanungan po yan. Ano po? Sa paghingi natin ng panalangin o sa panalangin sa Panginoon Diyos, naririnig kaya niya tayo. So tingnan natin kung paano naririnig ng Diyos ang mga panalangin ng isang tao. Ayan. Sinabi ng Panginoon Diyos, is the great I am. So, siya lang po ang dakila sa lahat. So, ano man po ang suliranin natin ngayon, ano man ang inihiling mo sa Panginoon Diyos, alam ng Panginoon Diyos yan. Siya ay dakila. Siya nagbigay ng buhay. Siya po ang lahat ng lahat sa buhay natin lahat. Tingnan niyo po sinabi niya sa Exodus chapter 3, verse 14. Ano pong ibig sabihin dito ni Moses? Nung sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses to, and God said to Moses, I am who I am. Ako, sabi ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng ako? And he said, thus you shall say to the children of Israel, ako ang nagsugo sa iyo. So yung pagsabi ng Panginoon, I am, ako, there is power, there is an authority. May authority ang Panginoon Diyos na sinabi niya, ako ito. So, way back sa Genesis natin kung paano create ng Diyos ang mundo. Inayos niya ang mundo at create niya ang tao. Marami tayong nabasa sa Biblia kung how beautiful that God created each one of us. God knows na tayo pala nasa silang pupunan ng ating mga magulang. So, kung titignan mo, dakila ang Panginoon Diyos. So, naririnig ba niya tayo? Yes, because sabi nga niya, dakila ako eh. Sabi ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino niya po, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Mismo si Kristo, claim niya, Jesus claimed that He was there in the beginning. Jesus claimed that He was before Abraham. Tingnan niyo po. So
So dakila ang Ama na nasa langit. Dakila ang ating Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Ako ang Alpha at ang Omega na pinatunayan sa atin ng banal na kasulatan. Siya ang simula at katapusan. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. So, sa Exodus chapter 3 verse 14, sabi ng Diyos, ako ang dakila. Sa John chapter 8:58, sinabi naman ng Panginoong Hesus, siya ang dakila. At sinabi sa Revelation, siya ang simula at katapusan, ang makapangyarihan sa lahat. So, meaning to say, even billion people today, tumatawag sa Panginoon. God is great and He was able to hear all the prayers. Lahat ng panalangin ng bawat tao. Pero paano kaya ginagawa ng Diyos yun? Ano po? Mamaya malalaman natin kung paano ginagawa ng Diyos. Narinig ang panalangin ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Tingnan po natin. Kaya po sabi ko nga, dyan lang po kayo. The question is not, can God heal Christian today? Hindi dapat yan ang tanong eh. Di ba? Kasi pag yan ang tanong natin, parang wala kang Diyos eh. Ito dapat natin tanong. But the question is, does God choose to heal Christians? Ayan. Ang ganda po ng tanong na po. Pinipili ba ng Diyos na pagalingin ng mga Kristiyano? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa tanong natin ito. Subaybayan natin ang mga susunod natin pong babasahin sa agabing ito po. So, God hears every prayer. Sabi ko nga sa inyo kanina, paano kaya naririnig ng Diyos ang bilyon-bilyon na panalangin ng isang buong tao? Sabi niya kanina, Christian. Ano po? Sa mga tuwid, paano yung panalangin ng hindi Kristiyano? Naririnig ka ni God? So, dyan lang po kayo. Pakinggan natin. Even if we do not see an immediate response, we are assured that God hears us whenever we pray in faith and sincerity. Ano pong ibig sabihin? No po, kahit na wala po sagot, nyari nakaratay ka sa may banig ng sakit, hindi ka pa gumagaling, we are assured by the Word of God. Naririnig niya tayo. Kung tayo nananalangin na may pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalatayang may pagsunod. Ng taos sa puso. Tapat ang puso. Sincere ka na sumusunod at nananalig sa Panginoon Diyos. Na po. Kaya tingnan natin po sa banal na kasulatan. Sa awit chapter 66. Psalm 66 verse 19 to 20 sa ating pong screen. Nababasa ninyo. Ngunit katotohanang dininig ako ng Diyos. Kanyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin. Purihin ang Diyos na hindi iniwaksi ang aking dalangin ni ang kanyang kagandahang loob sa akin. So hindi itinangi o hindi tinanggi o hindi binawaliwalang bahala ng Diyos ang panalangin ni David. At dito pinatunayan ni David, hindi iniwaksi o pati na ang kanyang kagandahang loob. So, the mercy of God was always with us. Tingnan niyo po. Now, David is a servant of God. How about those panahon ni David ay hindi mga servant o hindi Hudyo o hindi Israelita? We all know that Israelite is the chosen people at that time. So naririnig siya. Paano kaya yung mga hindi Israelita? The Gentiles, we call Gentiles in the New Testament. So dito malinaw na pinatunayan ni David, naririnig siya ng Diyos. At dito naman po sa Bagong Tipan, sa 1 John chapter 5, 14 to 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Pansinin niyo mabuti. Na ayon sa Kanyang kalooban. So meaning to say, may kalooban ng Diyos
Kaya tayo nandidinig. No po? At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kanya'y ating hiningi. So that is faith. Yan po yung pananampalataya na sinabi ni Juan sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, there is neither Jew nor Greek. Hindi lang Israelita, kundi mga taong sumunod kay Kristo. Ang sinasabihan dito ni Juan. At sabi niya rito, malinaw, na po, kung tayo nananampalataya, nagtitiwala na sumusunod sa Panginoon Diyos, ano man daw ang hingin natin, nang ayon sa kanyang kalooban. Yan po, maganda ano po. Kaya po, mga kapatid, kung titignan natin, dito po, Jeremiah chapter 29, 12 to 13. Then you will call upon me, ang sabi ni Jeremiah, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah. Dito tatawagin mo ako, and go and pray. Mayroon ka, manalangin ka sa akin, sabi niya. At pakikinggan kita. And you will seek me and find me. When you search for me with all your heart. Malinaw po yan, kapatid. Nasa ilalim po, with all your heart. So when we pray, dapat po buong puso. Kung tayo'y nananampalataya, buong puso. Ano pong ibig sabihin? Dapat po patuloy tayong sumusunod sa Panginoon Diyos. Kaya po, madidinig niya ang panalangin natin. Eh, paano yung mga hindi sumusunod? Malalaman natin mamaya po, Diyan lang po kayo. Ayan, malinaw po yan nakalagay po doon. Then, in Matthew chapter 7, isang pangako na binitawan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, humiling ka at ibibigay sa iyo. Na po, seek and you will find. Masusumpungan mo. Kumatok ka at pagbubuksan ka. So sa Jeremiah at sa Mateo, pinakita doon. Sa Jeremiah, pinakita ng Diyos ang pangako niya kay Jeremiah na paikinggan kita. Kung hanapin mo o makikita mo ako. And sa Mateo, ang pangako ng Panginoon Diyos sa atin, humiling ka, ibibigay sa iyo. So, tingnan niyo po, di ba? Kung kulang ang pananampalataya mo ngayon, maaring hindi masagot ng Diyos ang kahilingan mo. Kaya nga kanina dapat po malakas ang pananampalataya natin. So pansinin niyo po dito. Meron sinabi na seek and you will find. Sabi naman sa Jeremiah, seek me. So there is a way, we need to work. Hindi lang po yung pray ka ng pray. Pray ka ng pray, hindi mo namang hinahanap ang Diyos. Hindi ka kumikilos. Tingnan niyo po ang sinasabi doon, search, kumilos, kumatok, kumilos. So yan po, titignan natin mabuti Tingnan niyo po mga kapatid. Yan. Okay? So, ang Panginoon Diyos ay sumasagot ng ayon sa kanyang kalooban. Anong ibig sabihin nito? Maraming katanungan. Ayan, sinasabi natin, inuulit ko lang po yung tanong. Alam ng Diyos may sakit. Pero, kung titignan natin, kung minsan ang sagot ng Diyos ay kakaiba sa ating inaasahan. Bakit? Dahil ang plano niya ay mas maayos o dakila kaysa atin. Tignan niyo po. Di ba kung minsan humihiling ka ng isang bagay lang pero bigla mo, mas maganda pang binibigay ni God. Kung minsan naman humihiling ka, hindi binibigay ng Diyos. Pero pansinin mo po, meron palang mas maganda. So, anong ibig sabihin nito? So, when we pray, we need to continue to have faith, tunay na pananampalataya, at dapat po patuloy tayong sumusunod. Meron kasi iba sa atin, nananalangin, nagpipray, pero hindi naman nagsasamba. Tingnan niyo po, maraming Kristiyano ngayon, dasal ng dasal, pero hindi nagsasamba. Kung minsan may mga tao na narinig ng Word of God, nasasaktan. Sinasabi, pinatatamaan daw. Hindi dapat ganun. Paano mangyayari? Dahil ang Word of God talaga pong masakit yan. Bakit tinasaktan? Para matuto po tayo.
Dahil tayong nananalangin po, panunong araw talagang hindi nga sila kumakain pa eh. Di ba? Nagpa-fasting sila eh. Pero ngayon, bihira na nagpa-fasting. Marami ngayon fasting, fast eating. Maraming ganyan ngayon. Kuminsan fast food, hindi na nagdarasal. Kain kagad. Yan ang nangyayari na po, mga kapatid. No po, kaya kuminsan kakaiba. Ano ibig sabihin natin ito? Tingnan natin ang banal na kasulatan. Sa Isaiah 55. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong pag-iisip. Yun ang sinabi kanina. Ang kasagutan na ito ngayon. Kaya po kuminsan may inasahan ka pero hindi pala. Dahil alam ng Diyos, yung iniisip mo, kuminsan ay hindi maganda. Kuminsan naman maganda yan, pero mas maganda pa ang isip ni God. Kaya ayon sa kalooban, ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Sabi ng Panginoon, God is great. Yung sinabi niya kanina kay Moses, I am that I am. Sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. So yun pong isang paraan na maunawaan natin ngayon. Sabi ng Panginoon, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ngayon, naririnig ba ng Diyos ang buong bilyon-bilyong tao sa panalangin? Ang mga Kristiyano, malinaw na sinabi dito, hindi niya po, iba ang pag-iisip ni God, ang kanyang kapangyarihan, iba, dakila ang Diyos talaga. Ano po? Kaya sabi niya rito ngayon, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga, pansin niyo po, ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay, niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang kagustuhan. Pansinin niyo pong mabuti. Ano ibig sabihin? So maririnig tayo ng Diyos ating panalangin kung tayo ay umiibig sa Kanya. Pero paanong umibig sa Kanya? Anong sabi ng Panginoong Jesus? If you love me, keep my commandments. Kita niyo po? See? So malinaw po yan mga kapatid ha. Kaya kung minsan kakaiba talaga eh. Alam mo yung may inaasahan ka ba? Tapos bilang iba pala ibibigay ni God. Marami sa atin kung minsan nadi-disappoint. Ano po? Dapat po huwag kayong ma-disappoint. Ano man po ang ibigay ni God sa buhay natin, we need ng pasalamat tayo. Sabi nga, in everything, give thanks. Ano po? Na binabanggit ganyan. Kaya po, sabi naman ni Pedro, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Sa madaling salita, sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga matuwid. Paano yung mga di matuwid? Sino ang matuwid? Ang matuwid na tao ay yung ibinigay ang kanyang buong buhay sa Panginoon Diyos. Mahalin mo ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas mo. Yun ang sinabi ng Panginoon sa atin. Di ba? The conclusion of the whole matter is to fear God and obey His commandment. Yan ang kauli-uliyang binitawan sa atin ni Solomon sa Ecclesiastes. Kaya sabi niya ngayon, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. So naririnig ng Diyos ang daing, nino, yan niyo po, ng mga matuwid. Teka, sa makatuwid pala, kaya hindi dinandinig ng Diyos, hindi ako matuwid. Ikaw lamang ang nakakaalam niyan. Kaya sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, saliksikin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Di ba kung minsan kahit hindi ka humihingi, binibigay ka agad ni God? Nang ayon sa kanyang kalooban. Tinan niyo po, kapag kalooban ni God para sa gawain mo, kunyari, di ba sabi niya, kung ang iniisip mo lagi ay para sa ikabubuti ng kapwa-tao, ikabubuti ng iglesia, pansinin niyo po,
kahit hindi ka umihiling, binibigay ka agad ng Diyos. Naranasan nyo na po yan. At tayo, na-experience natin yan sa buong Twin Village Church of Christ. Na-experience natin yan. We never ask. But God gave. Tingnan nyo po. Dahil sa kanyang kalooban yun. Hindi dahil sa dahil tayo nagsisikap. Hindi po. Dahil sa kalooban ni God. Nang sa ganoon, makita ito ng kanyang mga anak. Ito ang kapangyarihan ko. Ibinigay ko. Kaya dapat po nakikita natin lahat yan eh. Dapat lalo tayo magsisikap na magsasamba na nga ako. Tingnan mo, dakila ang Diyos. Binigay sa atin ito. Nang wala tayong hinihiling. So napakaganda po, di ba? Kaya sabi niya, pansinin niyo kaduktong ha, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. So naririnig niya ang panalangin ng bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Pero sa mga taong gumagawa ng masama, nakatalikod lang siya. Dahil ang mata ng Diyos nakatuon sa matuwid. Tingnan niyo po, yun ang pinagbibigyan niya ng pansin. Yun ang binibigyan ng Panginoon na ano kaya ibibigay ko sa taong ito. Hindi doon sa mga naririnig niya yan. Pero hindi niya sinasagot. Bakit? Gumagawa ng masama eh. May mga tao kasi kuminsan pag kailangan lang ang Diyos, saka lang tatawag. Tingnan niyo po, may mga tao humihiling pero hindi ayon sa kanyang kalooban. No? Paano ba humiling na ayon sa kalooban ng Diyos? Yan ang magandang katanungan. Malinaw po. Manampalataya ka na may pagsunod ng tunay na pananampalataya. Walang halong ipokrito. Yan ang binabanggit. Tingnan niyo po. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, at lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatirapa, nagsamba, nagworship, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So sa Mateo chapter 26 verse 39, look ang kahilingan ni Kristo. The prayer request of Jesus Christ. The prayer request of Jesus Christ, let this cup pass from me. But look, the way Jesus prayed, but not on my will. Hindi sa kagustuhan ko, kundi kagustuhan mo ang masunod. Tingnan niyo po, di ba? God has the power na hindi na mamatay ang kanyang anak sa krus. The only begotten Son. God is great, pero hindi yun ang kalooban ni God. Kaya ang panalangin ng Panginoong Jesucristo rito ay hindi kinalugdan. Ang ganda rito. No po, natupad ang kalooban. Ang prayer ni Kristo, sabi niya, kundi ang kalooban mo. Yun ang narinig ng Ama. Ang kalooban mo, sabi ni Kristo. So sinunod ng Ama ang panalangin ni Kristo na masunod ang kalooban niya. Ang ano? Ang iligtas ang buong sanlibutan na mapatawad sa kasalanan. Kaya si Jesucristo ay namatay sa cross. Tignan niyo po, para sa mga taong sumusunod na magkakaroon ng kapatawaran. Kung ikaw ang isang tao ay ayaw sumunod, wala po rin kapatawaran yan. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay para doon sa mga taong ibinigay din ang kanilang buhay. No? Namatay si Romans chapter 6. We were buried in His death. Yan niyo po. See? Kaya mga kapatid, kung titignan natin, pangatlo, may timing si God eh. Pero kailan yung timing? Di ba, naghihingalo na ako. May sakit ako. Bakit? Kailan ang timing ni God? Yun ang mga daing ko minsan eh. Nasaan ka? Kaya sabi ko kanina, bakit ba nangyayari sa atin ito? Baka naman tayo may pagkukulang. Tignan niyo po, kasi hindi po tayo isang iglap. Manalangin tayo sa Diyos. Andiyan ka agad eh. Hindi po ganun eh. Hindi ba? Kasi naman si Kristo, tignan niyo po ang Panginoong Yesus. Nanalangin siya eh.
Di ba? Sabi niya, let this cup pass from me. Pero, hindi po. Di ba? Nandun pa rin yung suffering sa kanya. Hinuli siya ng tao, binugbog siya ng tao, tinisisipa, pinagmumura, pinagduduraan, pinaghampas, inalipusta. Di ba? So, nandun pa din. Pero ang perfect, ang timing ni God sa panalangin natin ay napaka-perfect. God answers in His perfect time. So, there is time for everything. Di ba? Not on our time. It's God's time. Sometimes kasi sa oras natin, nagmamadali tayo eh. In our time natin, pinipilit natin sa oras natin. No. Dapat in His time. There is always timing sa buhay ng Panginoon Diyos kung ipigibigay sa atin ang ating kahilingan. Pero ako naniniwala ako mga kapatid, kung tayo po ay matuwid, para sa akin po ito, this is my own opinion, kung tayo po ay matuwid, at nagsisikap na maging karapat dapat sa Diyos, nakikita niya to eh. Di ba nakikita ng Panginoon to eh. Kung tayo po talaga ibinibigay natin ng buhay, nakikita ng Diyos yan. Kaya pag tayo ay humiling, ibinibigay niya po sa atin eh. Nang ayon sa kanyang kalooban. Di ba? Kung minsan sabi ko nga kanina, nabanggit ko kanina, sabi ko, kung minsan may hinihiling kang isang bagay, pero yung binibigay sa'yo, mas grabe pa eh. Di ba? Sabi nga, meron sa Facebook na babasa natin, grabe ka na Lord. Di ba? Kung minsan totoo yun. Di ba? So, isang bagay na makita natin na nakakaiba sa ating sariling pangunawa upang maganap ang mga nais ng Diyos para sa atin. Yun ang gusto ng Diyos eh. Maging maganda ang buhay mo. Kailan ba ginusto ng Diyos na magkasakit ka? Kailan ba ginusto ng Diyos na maratay ka sa may maalanganin ang buhay mo? Kailan ba ginusto ng Diyos na mawalan ka ng salapi? Kailan ba ginusto ng Diyos na ikaw ay maparusahan? Kailan ba ginusto ng Diyos yan? Never ginusto ng Diyos yan. Dahil ang gusto ng Diyos, maganda ang buhay mo. At bawat padasal mo, hiling mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo. Diba? Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open to you. Kanino sinabi yun? Yun ay para sa mga taong tunay ang puso. Kaya po mga kapatid, kung titignan niyo po, di ba? So ayaw ni Diyos na magkasakit tayo eh. Kung minsan ang sakit naman dahil kagagawa ng environment. Kahit na hindi mo gusto, nagkahawa ka sa environment. Pero God was there. Sabi nga kanina ni David, di ba? Tignan niyo po, hindi ipinagkait sa akin ang aking kahilingan, ni ang kanyang kagandahang loob. So, kung magandang loob po natin na ipinapakita sa ating kapwa-tao, sa ating kapatiran, lalong-lalo sa Panginoon Diyos, di ba magiging maganda? Tingnan niyo po. So the question, does God answer prayer? Yes and yes and yes. For those who love Him. Nakalagay kanina ba? Sa mga umiibig sa Kanya. Yan. Dahil may kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos maging maganda ang buhay mo eh. Kapatid na nakikinig ngayon, gusto ng Diyos maging maganda ang buhay mo. Pati mga mahal mo sa buhay. Kaya po magikayat kayo ng mga tao. Magikayat kayo na mag-aaral sila ng salita ng Diyos. Magsamba tayo lagi. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Tignan niyo po, the power of God, the great God, He has made everything beautiful in His time. Di ba? Napakaganda po eh. See? So, isang testimony. No, testimony natin. Sa Twinville Church, we are looking and looking for the place. Sometimes nag-worry tayo. But we pray. Tingnan po, but we pray. God provide us a place ng ayon sa kalooban. And God gave. Di ba? Pero pansinin niyo, wala tayong pambili. No? Nag-pray lang tayo and God gave somebody to help us. See? So that's the power, no, in its time. No, that panahon ng Diyos sa oras ni God. Also, sabi niya, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. I am the Alpha and the Omega.
Ang alam lang natin dapat ay sumunod tayo. Diyan, sabi niya, fear, respeto sa Diyos. Sumunod sa Diyos. Hindi mo kailanman malalaman ang kalooban ng Diyos. Sapagkat, ayon sa Isaiah, kanina binasa natin, ang Diyos ay mataas. Ang kanyang isip ay hindi nating maaro. Ang kanyang lakad ay kakaiba sa ating nilalakad, sapagkat ang langit ay mataas kaysa lupa. So, pansinin niyo mabuti, mga kapatid. Kaya dito sa 2 Peter chapter 3 verse 8-9, but beloved, sabi niya, but beloved, wag mong kalimutan ang isang bagay, that with the Lord, one day is as 1,000 years. Tingnan mo? And 1,000 years as one day. Hindi po literal ito sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos ito, kaugnay ito sa binasa natin kanina sa Isaiah. Tingnan niyo po. See? There is secret things sa Panginoon Diyos na hindi natin malalaman kung ano yung mga sikretong bagay na yan. One thing we are assured of, those word that He was revealed in the Bible, it was for us. Para sa atin po yun. So, kung titignan natin mga kapatid, the Lord is not slack concerning His promise. May pangako ang Diyos. Maghintay ka lang ng oras. At habang naghihintay ka ng sagot, mga kapatid, ito po, habang naghihintay ka ng sagot, kumilos ka, ayusin ang buhay. Po, magbagong buhay ka. Alisin mo lahat ng ginagawa mong masama. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magsamba sa Panginoon Diyos habang naghihintay ka ng sagot. Kasi kung minsan nananalangin ka, pero wala ka nang ginagawa eh. Naghihintay ka ng sagot, may darating ba? No. Malinaw na sinabi kanina, search and you shall find. Diba? Seek and you shall find. Knock. So, ibig sabihin, habang ikaw ay nananalangin at naghihintay ka ng sagot, kumilos ka, kapatid. Kumilos ka. Po. At ang pagkilos na ito, tinasabi natin dito, ay ayon sa kanyang kalooban. Yan niyo po. So, ayon sa kanyang mga utos ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya po, kung titignan natin, no? Sabi niya, no, as some count is slackness, but is long suffering toward us. Ayan. No? Another scripture, Psalm 27:14. Mag-antay ka sa Panginoon. Hindi na nung sinabi, mag-antay ka. Binanggit ko na po kanina, habang nag-iintay ka, anong gagawin mo? Upo na lang. Hindi po gano'n ang paghihintay. Ang paghihintay na sinasabi ni God, katulad na nangyari kay Noah. Ilang taon naghintay si Noah ng ulan. Pero habang naghintay si Noah, gumagawa siya ng arko at nagpapahayag siya. Anong ibig sabihin nun? Ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Ngayon, hindi na tayo gagawa ng arko eh. Di ba? Hindi na. Kundi ang sabi ng Panginoon Diyos, mamuhay kang tapat. Be faithful hanggang kamatayan. Ikaw ay magpakalakas. Yun. Paano ka magpapakalakas? Hindi ka nakikinig ng Bible. Hindi ka nanonood ng mga live natin. Pag tinanong sino pong nanood ng Wednesday, wala. Ayan ang nakakalungkot. Paano ka lalakas ngayon? Hindi ba? Hindi ka nga, isang linggo, isang beses ka lang kumain, lalakas ka kaya? Hindi. So, araw-araw kang kumain. So, pag linggo, wala ka. Nasaan ka, kapatid? Pag linggo. Sa mga nakikinig ngayon na kapatid, tanungin ninyo ang inyong kapatid na kapitbahay ninyo. Nang sa ganon, sila, sama-sama tayong lahat na bumalik sa Diyos. Magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Yung pag-asa na sinasabi, at habang nag-iintay ka, kinakailangan work out your own salvation. That is the advice and command of God through Paul. Diba? Work out your own salvation. In Habakkuk chapter 2, verse 3,
Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamagali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan. Bagaman nagduluwat ay hintayin mo. Bagaman, sabi niya nagduluwat, ay hintayin mo. Sapagkat walang pagsalangsang darating. Pagsalang darating, hindi magtatagal. Kapatid, maging faithful lang tayo. Hintay lang tayo. Darating ang inihiling mo. Kung ano man ang prayer request na mo, pansarili, sasagutin niya ng Diyos. Masigit pa. Mag-intay ka lang abang ikaw ay kumikilos at naglilingkod sa Kanya. Garantisado. Hindi niya ipagkakait sa iyo ang iyong kahilingan, kapatid. Totoo po yun. Kaya po dito ngayon, tignan natin, pang-apat, God uses our prayer to develop faith and endurance. Ito dapat po ang naintindihan natin. Ano po? Ginagamit po ng Diyos na manalangin tayo sa Kanya upang lalo tayong ma-develop yung faith. Hindi ba pag nananalangin tayo po, taos sa puso? Hindi po ba? Taos sa puso. Hindi natin memorize. At dito po, magkakaroon tayo ng pagtitiis eh. Pagtitiisan natin ng mga bagay-bagay kapag ang salita ng Panginoon Diyos ay nasa ating buhay. Kaya po mga kapatid, sabi niya, kung minsan dili ang sagot ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya at lalo pang lumalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Yun po ang dahilan eh. Kaya kung minsan nadidili eh. Dahil gusto ng Panginoon Diyos, bungkalin ka ng bungkalin at palaguin ka. Dali lang po, excuse me. Palaguin ka ng palaguin. Palakasin ka ng palakasin. Tingnan niyo po ba ng nakasulatan? James chapter 1 verse 2, For my brethren, count it all joy when you fall into, sabi niya, various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. Lacking natin. Ano po yung lacking natin? Yun po yung sagot ng Diyos. Kapag may humiling ka, ikaw ay pagbubuksan. Tingnan niyo po. See? Yun yung binabanggit doon. In Romans chapter 5, verse 3 to 5. And not only that, hindi lang daw yun, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produce perseverance. And in perseverance, din niyo po, character. So, sa pagtitiis natin, habang tayo naghihintay ng sagot sa panalangin natin, mag-develop ang character natin. What kind of character we need to develop? Be like Christ, sabi nga, di ba? Maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. At ito, magkakaroon ka ng ano? Sabi ni Pedro, a living hope, buhay na pag-asa. So when we pray, just wait in His time. Do good to all men, especially unto the household of God. And the Lord will open His door for you when you knock. And when you seek Him, makikita mo ang Panginoon Diyos. Yan, ano po? Kaya po, sa buhay natin mga kapatid, ano po? Dito, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Sabi niya, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. So kahit na Kristiyano ka naglilingkod na tapat sa Panginoon Diyos, kuminsan po nalulumbay tayo sa mga pagsubok. Bakit? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesukristo. Yun po ang dahilan, kapatid. Ano po? Kaya kung titignan natin. See? At isa pang bisa, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, at siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Yan po, my grace is sufficient unto you. So ano pang kulang? Just wait for God, be patient, pray always, do good,
Worship Him every first day of the week. Worship Him every day. Read the Bible every day. Makinig ng Bible study lagi pag Wednesday. And in other day, no po, see, ang kapangyarihan ay nagigisakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus, akong nagmamapuri na may malaking galak, sabi ni Pablo, sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. When we are weak, we are strong. Why? Because we believe in God. God is great. I am that I am, sabi ng Diyos. Diba? The Lord is great. So we need to work hard being a true Christian today. And the Lord, in His time, will answer your prayer. Even, hindi ka pumingi, ibinibigay niya na. Ano po? Kaya po mga kapatid, kung titignan natin, pang-5, God's answer may come in unexpected ways. Sabi ko na po kanina to, di ba? Kung minsan talaga, hindi mo expected, pero nandyan na. Naranasan niyo na po ba yan sa mga nanonood sa atin ngayon? Ano po? Di ba? Hindi mo expected, di ba? Yan po. Tingnan po. Sagot ng Diyos ay kakaiba sa ating mga inaasahan. Totoo po nangyari, napaliwanag ko kanina yan. Bakit po? Fear not, for I am with you. Yan, ang sabi ng Panginoon. Kasama mo siya. Naalala niyo pinanood ko? Yung tinuro ko sa inyo dito? Walk with Jesus. Tignan niyo po, lagi mong kasama si Kristo. Kapag ikaw ay lumalakad saan? I am the way, sabi ni Kristo, sa daan ni Kristo. Anong ibig sabihin? Nang ayon sa kanyang mga salita, ang Panginoon kasama mo at hindi ka madidismaya. Tignan niyo po, no? Sapagkat ako ang Diyos, palalakasin kita at tutulungan kita, sabi ng Panginoon Diyos. Isaiah 41:10, sabi niya, no, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano pong ibig sabihin ng Isaiah 41:10? Malinaw na sinasabi po rito, respetuhin mo ang Diyos. Huwag kang matakot. No? Kasama mo siya. Diba? At makakasama mo ang Diyos kung patuloy tayong lumalakad ng matuwid, ng ayon sa kanyang kalooban. Patuloy tayong nagsisikat na maging tapat, maging karapat-dapat sa kanya, na sumusunod sa kanyang mga utos. Yan po, magiging kasama mo siya at hindi ka madidismaya kung ikaw man ay madapa, ikaw po ay kanyang iaahon. Kung ikaw man ay matisod, ikaw po ay aalalayan ng Diyos. Bakit? Siya ang iyong Diyos. Sabi niya, for I am your God. Palalakasin ka niya kapag ikaw ay nalulumbay, kapag ikaw ay namumroblema, kapag ikaw ay nagwo-worry, palalakasin ka niya. Dahil bakit? The great God, I am that I am, told us, I will help you. And I will uphold you. Sabi niya, with my righteous hand. Anong ibig sabihin ng righteous hand? The power of God is within us. Ganda po ano? Next, Ephesians chapter 3, verse 20-21. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Na ang Diyos, tingnan niyo po, kayang gawin ng lahat na matindi sa ating iniisip, sa ating mga hinihiling. Ayon sa power that works in us. See, we have the power eh. Kaya sabi ko nga, di ba, huwag niyo sayangin ang power ng Diyos. Binigay na sa iyo yan eh. Kaya po, manatili tayong tapat na naglilingkod sa Diyos so that the power of God will continue to work in us. Sabi niya, see? Kaya po, mga kapatid, no? Sa Proverbs chapter 3, verse 5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ito kasi ang fault. Minsan nananalig tayo sa sarili nating kaunawaan eh. No. We should always lean on the understanding of God. Do not lean on our own understanding. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Sinyo po, in every aspect of your life, in every situation, you must live
faithfully. Yun ang ibig sabihin ng kilalanin. Patuloy ka namumuhay ng tapat na umaayon sa kanyang kagustuhan at sa kanyang mga utos. And in Philippians chapter 4 verse 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-worry. In His time, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo eh. Sabi ko nga eh, pero habang naghihintay tayo, ulitin ko na naman, magsikap tayo na maglingkod sa Diyos ng tapat. Di ba? So yan po. See? Kuminsan, kapayapaan ng Diyos na hindi mo maiisip eh, ay mag-iingat ng iyong mga puso. Di ba? It will take care of your heart. Ano po? Pati pag-iisip natin. In Jesus Christ. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Kaya po mga kapatid, sa ating pagtatapos, the question, sinasagot ba talaga ng Diyos ang ating panalangin ngayon? Ano ang sagot ninyo ngayon? Sa mga nabasa natin, sa mga pinaliwanag natin, salita ng Diyos sa gabing ito. Malinaw na ang sagot mo ay oo. Tama po ba? Tandaan, kung tayo ay matuwid, ngunit sa mga gumagawa ng masama, tumatalikod ang Diyos. Huwag mong hayaan, talikuran ka ng Diyos, kapatid. Patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Kahit na tayo ay may suffering, kahit na tayo ay nasa tribulation, kahit na tayo ay naguguluhan, kahit tayo ay may karamdaman, tandaan mo, there is time for everything. The Lord will uphold you. The Lord will help you. Tandaan mo yan. Why? Because the Lord is great. See? My grace is sufficient unto you. Ayan. Ano po? Kaya God does answer prayer. Though not always in the way of timing we expect. But God will answer. Whether His answer is yes, no, or wait. Naririnig dyan tayo. And work all things for our good and His glory. Para po sa ikaluluwa natin ng Diyos at ikabubuti mo. Pantinin niyo mabuti ha. Ikabubuti mo. Muli ko sasabihin sa inyo, hindi gusto ng Diyos na magkasakit tayo. Hindi gusto ng Diyos na magutom tayo. Hindi gusto ng Diyos na tayo mag-alala. Hindi niya nais yan. Ang gusto niya ay magkaroon ka ng magandang buhay. Sa bawat panalangin mo, maririnig ka at ibibigay niya sa iyo ito ng mas higit pa sa hiniling mo. Kaya tayo ay mabuhay ng matapat sa Diyos. Maglingkod. Iwasan ang sarili mong pangunawa. Unawain mo salita ng Diyos. Masakit man sa sarili mo, nasaktan ka, unawain mo yan. Sapagkat yan ay salita ng Diyos. Hindi yan salita ng tao. Tandaan niyo po. See? Gaya gusto ng Diyos. Maging maayos ang buhay mo na magkaroon ka ng pag-asa sa iyong hinihiling. Panalangin mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Di ba? Kaya let us approach Him in faith. Trust in His timing. Sabi niya, wait. Pero habang nag-iintay ka, sabi ko ulit, ikaw ay kumilos, maglingkod ka sa Panginoon Diyos. You will not receive God's answer if you just pray and pray and pray lang. And you are not doing anything. Hindi maririnig ng Diyos yan. Na po, when we pray, do. Anong ibig sabihin ng do? Obey His word. Do His word. Gawin mo ang kanyang trabaho sa mundong ito. Tandaan nyo, tayong mga Kristiyano, tayo ang inaasahan ng Diyos na maging ilaw at asin ng mundong ito. While we are still striving to be light and salt of this earth, there will always be trials, tribulation in our life. That's why we need to pray hard to God. And the Lord will answer our prayer, and it will come in unexpected ways. Di ba? See? Mga kapatid, na po. Sabi niya, may we grow in faith and patience, knowing that God is faithful to respond. Again, kanino?
to His people. Sa tao ng Diyos. And who are those His people? Those who've been translated from darkness into light. Doon sa mga nabautismuhan na nagsisikap maging matapat habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Yun po ang tao ng Panginoon Diyos. Those who obey His commandment, those who love God with all their heart, mind, and soul, and those who love his neighbor, especially his parents. See? Kaya po, mga kapatid, ano po, God answer prayer in His time. While waiting for His time, nabanggit ko na po kanina yan, di ba? While waiting for His time, work out your own salvation. Not just waiting, killing time, hindi po. See? Yan po yung binabanggit natin. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito, isipin natin to. Think about this. God is not a magical genie. Di ba? From beyond. Hinihimas yung ano, di ba? Yung hindi po natin pwedeng himasin ang Diyos. Tandaan niyo po, hindi po siya genie. Ang Diyos, whenever, sabi niya kanina Jeremiah, when you call me, I will listen unto you. Call upon me and I will answer you. Sabi niya, di ba? So, yun pong ibig sabihin, no? Na binabanggit. Sabi niya, New Testament Christian not always granted every request in miraculous way. Totoo po yun. Tingnan niyo po, bakit? Si Paul's thorn, hindi inalis. Hanggang namatay si Pablo, the thorn in the flesh. Tatanungin niyo po ako, what is that thorn in the flesh? You don't know. Hindi binanggit na literal kung ano yung sakit ni Pablo. Pero nandun pa rin. But Paul continued to live in accordance to God's will. Then, Stephen, hindi na siya binuhay ng Diyos nung siya pinatay. Pinagbabato siya. Hindi na siya binuhay. Tingnan niyo po. See? Then, James, hindi na siya naligtas sa panaksak o sa sword nung siya pinatay. Tingnan niyo po. Pero, those people na nabanggit natin ngayon, Paul, Stephen, and James, they live faithfully to the Lord. And most of all, our Lord Jesus pa. Epaphroditus pa pala. May sakit hanggang siya ay namatay. Pero hindi siya nakaraos pa. Ganun niyo po. See? Then, Jesus Lolo, nung panalangin ni Kristo, let this cup pass from me. Nung magpas pa sa kanya ang hirap, hindi po. So, andun po lahat. Sipin din po natin yan, kapatid. Tandaan nyo. Pero one thing is, I assure you, from your minister, the Lord will answer your prayer. Kung tayo po ay namumuhay ng tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong maging tapat sa Panginoon Diyos. Sama-sama tayong magmahal sa Diyos. Maglingkod sa Kanya ng buong puso, buong katapatan. Nang walang halong pag-iimbot, na hindi natin tayo ay umuunawa sa sarili natin pangunawa, kundi tayo ay nananampalataya, umaasa sa pangunawa ng Diyos lamang, in accordance to His will. Ano po? Kaya mga kapatid, ngayon, lalo bang lalakas ang pananampalataya mo? Sa mga narinig natin? Lagi ka ba magdarasal na, umaasa sa Diyos? Meron pa isang tanong, sa pagdarasal mo, kikilos ka na ba? Babalik ka na ba sa Diyos? Sa pagdarasal mo, magsisikap ka ba na sundin ang kanyang kalooban? No matter what, masaktan ka o hindi ka masaktan, ikaw ay susunod pa rin sa Diyos. Bakit? Dahil gusto mo marinig ng Diyos ang kahilingan mo. And the Lord will answer your prayer. Magandang gabi po sa inyo lahat.